heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
Good Good morning, morning, Jesus! Ayan, welcome po sa ating Saturday episode. Yes, it's the first Saturday for the month of May, mga kapatid. So, syempre dahil month of May, mga mothers ang ating Bida. Yes, because Mother's Month. Oo, Yan. tsaka welcome Ate Jam, in front of the camera ka ngayon. Yes. Hindi ka behind the Kalain camera. niyo po yun. Ayan. Ayan, thank you, Lord. So, bago po tayo magsimula, tawagin po natin Sister Pauline for our opening prayer. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa araw at oras na ito na kami muling nagkaroon ng pagkakataon para kami makapag-share ng kabutihan ng ginawa mo sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat po. Nawa naman po ay lahat ng mamumutawi sa aming bibig ay pawang nanggagaling sa iyo lamang, Panginoon. At nawa naman po ito ay tumimo sa bawat puso at isipan ng bawat isa na nakikinig at sa amin na nagsasalita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Sige, so pakilala na muna natin yung ating mga bida for today. Yes. Ayan. Sige Sige, po, Sister Helen, kayo naman po ang mauna. Good morning po sa lahat. Ako po si Sister Helen. Kasama ko po si Brother Enol Nocum. May 5 children. Thank you. Ma. Ako po ay Sister Pauling Asansa, taga Batangas, pero nandito ngayon sa Taguig. At ako po ay may 3 anak. Thank you, Lord. Sino daw asawa mo? Asawa ko po ay si Floro Asansa. Ayan, bali po, Sister Pauling po, siya po yung aking nanay. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. So, simulan na natin ang ating wag na natin Oo. masyadong patagalin pa para mahaba-haba ang ating usapan. Oo. Thank you, Lord. Sige po, unang tanong. Ayan. So, bago po natin pag-usapan yung pagiging nanay nyo, ano po ba yung journey nyo muna bago kayo naging nanay? Ano po bang background bago naging nanay ang isang Sister Helen, ang isang Sister Pauling? Sino po ang gustong mag-share muna? Sister Helen. Ano lang po, nagtratrabaho po ako sa SM North sa Coney Island. Doon po kami nagkakilala ni Brother Ernol. Bali yung booth namin katapat ng ng booth nila. Yan po. Ano lang po. Syempre po wala pa kay Lord. Pagsarado ng SM, yung mga guard po doon sa SM North, mga din po namin, mga kaibigan din po namin, kaya pagka-close ng SM, alam na, gimmick na yan, gimmick, lalabas po kami yan. Ganun lang po, simple lang po, kahit yun lang po. Ikaw ma, bago ka naging nanay, sino si Sister Pauling? Ako dati nagtatrabaho sa isang knitting. Doon kami nagkakilala ng aking asawa at ako'y nag-aaral naman sa Arellano University na walking distance lang. At yun, hindi ko pa kilala masyado no si Lord. At habang ako'y nag-aaral, nakipag-boyfriend ako. At yung tatay ko naman, ay galit na galit sa akin at nag-aaral daw, nakikipag-boyfriend, baka daw hindi makatapos. Ayun nga, hindi na nga rin nakatapos dahil Nag-asawa na. nag-asawa na. Hindi naman agad. Kaya salamat sa ating Panginoon at bagamat ganoon na hindi ako nakatapos ay hindi naman ako nagsisisi na ako yung nakapag-asawa ng isang Bicolan. Mabait naman. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. So, kumbaga, nung bago naging nanay, may sari-sariling buhay. Nagtatrabaho, ang mama nag-aaral. Tapos, nung dumating ang kanilang mga asawa, so, naiba na yung kwento. Pareha sa trabaho nila nakilala yung kanilang mga Ayan, thank you, Lord. kasama sa buhay. Yes. So, ngayon, nung naging na po kayo, nagpakasal na, ayan, nagsama na, nung umpisa po ba, na agad kayo? Parang nag-agree na kayo ng mga asawa niyo na magbe-baby kayo agad or wala namang pinlano about that? Ayun, Parehas po.
Ako, nung kami may kasal, hindi na gaano nagtagal at ako'y nabuntis. So, yung una kong anak, siyempre excited dahil bagong magiging mami. Yun. Yung pagpapalaki ko sa kanya, yung talagang mahirap pagka yung una dahil hindi mo pa alam kung anong gagawin mo. Pero sa awat grasya ni Lord ay kahit naman walang magturo, ay talagang malalaman mo dahil pagpapalit ng lampin, alangan naman pabayaan mo pag umiiyak. Pag dumididi yung bata, hindi, yun ang mahirap. Dahil nakikiliti ka pagka dumididi ang bata sa'yo. Tapos nahihiya ka pagka mayroong tao na magpadede. Kaya yun, ganun ang aking nun. Pero excited ako sa aking naging anak. Sister Helen? Kami naman po ni Brother Enol, mga 2 years pa kaming nagsama bago kami magkaanak. Siyempre po, na gusto mo rin magkaroon ng baby. Gusto ko rin maranasan yung maging nanay. Pero wala pa kasi kami kay Lord ng mga time na yun hindi pa kami uma-attend ng ayun lang. Ayan. Pero nung nalaman niyo po na magiging nanay na kayo, Kasi nagpa-check up ako noon tapos nung malaman ko ng magiging mother na ako, yun. Parang, syempre, masaya na nakakatakot, paano mga anak, baka masakit, gano'n. Kung kakayanin ba, yung mga gano'n, thank you, Oh, Lord. kasi sabi nga nila, di ba, kapag manganganak ng isang babae, kalahating paa na sa hukay agad. Kasi nga, very fragile ang manganak. Di ba? Amen. Maglalabas ka ng bagong buhay sa mundo eh. So, matindi. So, yun nga po, nung ayan na, nandyan na yung mga anak nyo. So, Sister Helen, 5 ang inyo pong iniluwal sa mundo. Ayan. And ang mama naman po, ayun nga, 3 po kaming magkakapatid. Pero yung, nung lumalaki na po yung mga anak, ano po yung siguro most memorable na bonding nyo with your children? Kasi yung sitwasyon namin kasi nung mga time na maliliit pa sila, talagang talagang yung mahirap talaga kami nung syempre 5 sila. Yung pag-iisipin mo everyday na anong kakainin, ganun na yung paano po pagkakasyahin to, 5 silang kakain, yung mga ganun wala ka pa kay Lord, kaya aawayin mo yung asawa mo, anong gagawin ko, ganito. Si Brother Enol pa nun, minsan muuwi, walang dala, kaya talagang ang hirap, ang naranasan ko talaga nung mga time na yon. Pero yung mga anak ko kasi, thank you Lord talaga ako kasi blessed ako sa mga anak ko kasi nung maliliit pa talaga sila. Parang hindi mo sila nakakakitaan na hirap. Hindi mo kakakitaan na wala yung reklamo na gano'n na Parang blessed talaga ako sa mga anak kasi hindi mo naanuhan na yung wala akong ganito. Yung mga na mga bata na bakit ganito? Bakit wala tayong ganito, wala tayong Parang kausapin mo lang na, wala mo na tayo Ito, pagkakasyahin muna natin to. Okay. Kaya, thank you Lord, kasi hindi ako nakaranas ng mga anak na walang sumakit yung ulo mo, Walang brat. Oo, walang walang ganyan. spoil. Kaya, thank you. Opo, so kumbaga yung most memorable nyo na memory bonding with your children is during noong naghihirap kayo at that time na kahit na ganun yung situation, kumbaga hindi mo naranasan na kumbaga you feel sorry para dun sa kung ano yung Kasi sitwasyon nyo. masaya naman sila Naghaharutan, Actually may po. away, pero hindi mo makikitaan na talagang Opo. pikon-pingo na Yung episode po nilang magkakapatid, ako rin po kasi ang nag-host. Naalala ko, shinare ni Yuri, sabi niya,
nagpapasalamat siya doon sa parang niluluto ni Mami Helen kasi daw toyo lang daw yon at saka sibuyas, pero sarap na sarap daw sila kasi yung lasa na siyang steak, parang ganon. Tama, tama. Yung ganon. So thank you Lord na kahit sila, yun yung best memory nila nung maliit pa sila. Nung maliliit pa talaga sila, ano yung bonding nila, akala mong, kaya titignan mo na lang yung mga anak mo, magpapasalamat ka na lang kay Lord. Yan. So, tingin ko yun, na-appreciate nila yung luto ni Mami. Kahit ano lang, di ba? Oo, yung toyo daw at saka daw yung paksiw. Di ba? Oo. Pero ba dalawang itlog, hahatiin mo yun, ilan sila. Para Wala na para. Parang feeling of the 5,000. Kaya, siyempre nanay, minsan kahit hindi ka na, basta lang makakain na sila. Yun. Oo. Ikaw naman, Ma. Anong, kumbaga, most memorable nung pinapalaki mo kami? Kami, okay naman nung pinalalaki ko sila kayo dahil bagamat ang iyong papa ay laging malayo sa amin, mayroon naman akong kasama na yun yung antiyang matanda na pagka kasi cesarean ako hindi ako pwedeng magbubuhat ng mabibigat, ng ganon. Di meron akong alalay. At yun naman ay tuwing 2 weeks naman dumarating yung papa ay may dala na yung grocery at saka bigas. At ang bali bibilhin ko na lang ay pang-ulam. So pagka kulang yung pera ko, budget ko dahil minsan nahihiram ng kapitbahay, kaano na yan, kausap na niya maglalako isda. Pagka kayo dadaan dito at wala na siyang pera, pauutangin ninyo. At pagka dumating ako, babayaran ko kayo, sabing ganon. Di ganon nga ang ginagawa. Pagka minsan, kahit may pera ako, hindi ko binabayaran, iniiwanan pinapautang. Ay di ka ako'y merong maibili kumbaga kung anong magustuhan ng aking mga anak, magustuhan ng kung anong pagkain, may maiibili ako. At yun, yung mga anak ko naman, ay masasaya sila, lalo na yung dalawan na malaki. Parehas makulit yun Lagi yung naghahabulan. Hanggang sa yung aming bahay nung maliit, ang yari sa, sa kawayan. Ngayon, nagtaguan. Ang ginawa noong aking lalaki, tinulak na pilit yung pinto, ay nakatago doon ang kanyang ate sa likod. Ay meron palang yung kawad na nakabaloktot na kaya mayroong piklat ang kanyang ate dito na sugatan noong kawad. Tapos iyak na iyak. Tapos sabi ko, yan sinasabi ko na sa inyo, kayo huwag malilikot, hindi kayo masaktan. Tapos, ito naman ito, masyado naman tahimik. Wala akong masabi sa kanya. Basta nanonood lang siya. Pag nag-aaway sila, wala lang. Basta lang nakatingin siya. Hanggang sa ngayon naman, hindi rin siya Buti nga nitong bandang huli, naging madaldal na siya, mapalakwento. Dati noon nga, sabi nung aming mga kapitbahay, yung bata yung parang ang sama ng ugali. Kahit naman kasalubong namin, hindi naman naimik, hindi man lang nangiti. Hindi man lang natingin, kung titingin ay pa-ilalim pang ganon. Sinasabihan ko siya, sabi nila, sayang ka raw, maganda ka raw naman, para daw masama yung ugali, sabi. Galit naman siya. Galit naman siya. Sabi niya, hindi naman. Sabi ko, kaya pagka ikaw ay nakakita ng tao, at yung ngingitian o kaya yung tatanguan, yun ang gusto nila. Sabi ko, kaya ang mga sa amin, mga tao sa amin ay okay naman sa akin dahil kahit na kami lagi laang ang tao sa amin, ay ako na may pagnalabas, pag nakakita ng tao, di ako ngayon nakangiti, na binabati ko sila. Yun. Ayun. Kaya parang maganda ang pakisama ko sa kanila. Okay. Kaya wala silang masabi sa amin. Thank you, Lord. So, ang haba, no? Ang Okay summary, yan. ang summary, so nung growing up, ang kanyang best memory ay, sa napulot ko nung pagpapalaki sa amin, nandoon yung support ng papa, Yes. na kumbaga hindi niya nakaka-provide, no? So yun yung napulot ko dun sa kinuwento ng mama, at saka
nakwento niya rin yung kakulitan ng dalawa kong kapatid at yung pagiging tahimik ko. Ayan. At Nonchalant ka pala dati. Oo, hindi ako palabate nung actually masyadong mahiyain. Thank you Lord. Alam ko si Lord na yung kaya Mahiyain. nag-improve. Oo, kaya ka napunta sa CSM Oh, core. kaya ako nagdadaldal. Siguro na pala yun. Actually, nung napunta ako sa CSM, kailan lang yun? Nun lang ako naging medyo masalita. Pero before that, hindi talaga. Ayun, thank you Lord. Dadalhin ka talaga ni Lord kung saan ka. Oo, Pero, tama. sige, balikan natin ang ating mga mommies. Yes. Sa inyong journey as parents po, ano yung mga masasabi niyong proudest moments niyo as mommies? Yung kumbaga, yung saan kayo nagiging proud sa inyong mga anak? At saka sa Pagdating pagiging nanay sa nyo. pagiging nanay. Ako po, sa mga anak ko, kasi sa, syempre, thank you Lord, kasi yung mga anak ko, meron silang talagang, marami silang sa school, mga sila marami silang mga achievement na nakukuha. Tapos, parang, maano talaga sila sa school kasi si Yuris grade 1 yan. Siguro mga 9 medal, 9 medal. Ay hindi, pa lang siya, kinder pa lang siya, Parang inano niya na lahat ng best nasa kanya mga best. Tapos ganun din naman si Evan. Tapos si Esa din marami talaga. Parang kada may recognition, lagi kang aakyat talaga sa Kaya thank you Lord kasi sa mga yung 5 anak ko. Yung bunso hindi masyado pero hindi naman siya mababa pero yung talaga si Enel iba magna magna ko na. Kaya thank you Lord sa binigay na talaga sa sa mga anak ko kasi sa school may mga talaga sila. And galing kay Lord yun. May knowledge, no? Oo. Galing kay Lord. Grabe. Proud na proud siyempre, magna cum laude ba naman, no? Sino ba hindi mo pa proud? Ma, Sister Pauling. proud ka po ba sa amin? Thank you, Lord. Proud ako sa aking mga anak dahil sila sa paglaki nila ay sila ay mababait. Hindi sila, pagsabi kong, sumusunod sila. At itong nag-aaral na itong aking panganay, ay lagi siyang nabubuli nung kanyang kaklase. Sabihin niya, Ma, gutom na gutom ako. Sabi ko, bakit? Inagaw yung aking pagkain. Di ba may baong kang pera? Dinukot pa sa aking bulsa. Ang sabi ko naman sa kanya, pag dinukot ang iyong bulsa, dinukot ang pera, pilutin mo ang kamay ng madala. Sabi kong gayon. Tapos, palaging ganon. Sabi ko, kapitbahay namin yung teacher nila Sabi ko, Ma'am, si Puyi palagi hong nabubuli noong kaklase niyang iyon. Sabi ko, malaki sa kanya. Tsaka putilya talaga. Yung anak ko na may takot. Sabi ko, ba't hindi ka lumaban? Sabi ko, ayaw daw niya kasi magagalit daw sa kanya si ma'am. Sabi ko ganyan. Sige, ako nang bahala. Sinasabi niya lagi sa akin, sa araw-araw, pupuntahan ko, Ma'am, ganun na naman, ganun. Hanggang sa wala pa rin nangyayari, yung principal nila, yung super taray, yun maestra namin noong kami elementary pa, hanggang naging principal. Nilapitan ko ngayon, sabi ko, Ma'am, yung apo nyo, yung anak ko, palaging binubuli niya. Kung hindi agawan ng pagkain, pati pera ba naman sa bulsa? Dudukutin pa niya. Sabi ko, bakit? Hindi ho masaway ng maestra dahil apo nyo. Sabi ko gano'n. Sabi sa akin, abay, hindi naman puling. Naku, pagka ako aking apoy, aasbarang ko pa yan. Sabi gayon. Sabi ko naman siya, pinapaalam ko lang ho sa inyo. Dahil yung aking anak ko ay pinagbabaong ko, pero hindi pala siya nakakakain. At inaagawan lagi. Sabi ko gano'n. So, nung pinagsabihin nga siguro nung maestra, hindi na nung kanilang lola, hindi na siya binubuling ganon at yon siya naman lagi ring matataas ang grades at noon nga siya laging binubuling yon kahit na sabi nung ma'am, bakit yan nagsasagot naman kita ko pero hindi nagpapasa ng papel.
Pero pag tiningnan ko, nasa bag, ginusot. Hindi daw niya maipasa kasi daw kukurutin siya ng kanyang kaklase. Kaya ginagawa, ginugusot. Pag nagusot, nalagay niya sa bag. Kaya yun ang aking naging problema doon. Pero yung aking isang lalaki naman, ay yung aking lalaki, ayos naman, hindi naman siya, kahit nag-iisang lalaki, talagang masunurin at saka makain na yun. Lagi yung lagi yung mama, lang ganun. Yun. Pero sila lahat matatalino. Lagi silang, pag may mga activity, lagi silang may mga medal. Minsan nga, hindi na siya nakakaakit sa stage dahil laging wala. Tapos noong mag-graduation ito ng grade 6 noon, sabi niya, pa, basta kayo pupunta. Ayaw kung hindi kayo pupunta. Pinilit naman ng ama na siya makarating. At yun, nakita niya na ang kanyang anak ay napakadami talagang medal. Sabi nga ng iba, titirhanin niyo kami. Sabing gano'n. At kaya ako'y proud na proud sa aking mga anak. Bagamat minsan nga sila nabubuling gano'n. Salamat na lang sa Panginoon dahil nung nakilala ko si Lord, hindi ko na sila tinuturuan lumaban ka. Sabi ko, bahala na si Lord sa atin. Yaan mo sila. Huwag na kayong basta. Sabihin, huwag naman kayong manakit. Hindi ko naman kayo inaano. Kaya salamat sa ating Panginoon at hanggang sa sila ay nakatapos ng mga kolehiyo, sila ito nga, ang daming niya nun. May best in academic. Yung mga ganon-ganon. Tapos yung aking si Gilbert, ganon din. Yun lang ang panganay talaga, ang hindi nakatapos at bumarkada. Kaya nung sabi ko, nung third year na siya, alam ko hindi ka naman nag-aaral mabuti. Sabi ko ganon. Huwag ka na pumasok, tumigil ka na. Puro barkada ang iyong ginagawa. Sabi ko ganon. Di noong naman, hindi naman alam siguro niyan. Sabi, Papa. oo. Ay, anong kurso mo? Ikaw kayo papasok pa. Sabi ko, hindi na. Sabi ko ganon. Puro barkada inaatupag niyan. Panganay pa naman. Sabi ko ganon. Tapos sabi ko sa kanila, huwag niyong gagayahin ang iyong ate. Dahil nakikibarkada. Kaya ito, hindi rin nakibarkada. Hindi rin siya nakipag-boyfriend hanggang sa ngayon. Ayan po ang kwento ng mga Yun. millennial. Pinigilang mag-boyfriend kaya hanggang ngayon tinutulak ng mag-asawa, ayaw pa Binibenta din. na ngayon. Oo. Binibenta na yung mga anak. Yung mga Baliktad kapwa namin millennial nila, Ate Jam, same story tayo. Mga binibenta na. Binibenta na. Kaya yun po, kung mayroong mga mag-aasawa dyan, sana na may nakapulot kayo sa amin ng magandang Sige. aral ng inyong mga anak ay maturuan ng wastong turo na kasama ang ating Panginoon para laging maayos ang ating mga anak. Salamat sa Diyos. Amen. So pareha silang proud, mostly sa academics, Mm-mm. na iba talaga pag may knowledge at wisdom galing kay Lord ang mga Amen. bata. And then, also kay Sister Pauling, proud siya sa inyong pagiging mabait. Kasi hindi pumapatol sa mga... Hindi pumapatol. Hindi pambubuli. nakikipag-away. Hindi Oo. nakikipag-away. Yung sinasabi niya na nung nakilala ko na si Lord, kasi nung hindi pa, Iba yun. well, kilala niya si Lord, pero nung kumbaga hindi pa ganun yung relationship Apo. niya kay Lord. Ang turo niya, pag ikaw sinuntok, suntukin mo din. Parang eye for an eye, Oo, tooth for a ganun. tooth. Parang hindi, gano'n. Hindi siya, kasi nga, ang background ng mama kasi is 2 years old pa lang nung nawalan siya ng nanay. So feeling niya, sila, defenseless. Walang magde-defend sa kanila. Kaya nung siya nagkaanak, ganun yung tinuturo niya na kapag may nang-api sa inyo, ipagtanggol niyo yung sarili niyo kasi ganun yung naging background niya. Mm-mm. Pero yun nga, 'di ba, yung nakwento niya na nung nakilala niya na lalo si Lord, ang turo niya na is wag Pag binato ka ng bato, pandesal lang ibato mo. bigyan mo ng tinapay. Ayan. Hindi Thank you. kasamang garapon. may kasama pa rin garapon. Para may palaman. Ayun, okay. So, Yan. siguro na-share niyo naman po yung mga proudest moment niyo regarding sa inyong mga anak. Pero ano pong, hindi pa naman ito yung wini-wish niyo, no? Pero that time, yung pinapalaki niyo,
yung mga anak nyo, ano po yung pinagpipray nyo para sa kanila? So, yung we're talking about nung maliliit pa, hindi pa yung ngayon na, anong palagi yung pinagpipray para sa mga anak nyo po? Ako kasi yung makatapos lang sila ng pag-aaral. Kasi, syempre, iba yung may natapos na, ano, di ba? Tsaka yung lumaki silang mababait talaga at tsaka may takot sa Diyos. Thank you Lord kasi yung napunta nga si Brother Enol dito sa Kaya kasi yung doon sa lugar namin, saan namin talaga yung mga bata ay may mga batang doon. May mga batang iba ang landas, iba. Kasi parang ang tingin ko dahil nakakilala na sila kay Lord, iba na yung nila. Iba sila doon sa mga bata na yung ginagabi, nagbabarkada, pumupunta doon sa tumatambay doon sa sa kanto, sa labas. Pero yun sa akin kasi hindi sila ganun Hindi sila pupunta sa classmate, ganun. Pero wala sa kanila yung mabarkada talaga na halos doon na yung ng mga yung mga syempre mga kabataan, yung mga sila hindi nila siguro kasi mahigpit din talaga si Brother Enol sa kanila. Isa pa yun sa naging may takot din sila sa tatay nila. Kaya ang wish ko lang sa kanila, lumaki silang may takot sa Diyos. Matapos nila yung pag-aaral nila, maging maganda yung yung kinabukasan nila kasi yung tingin ko din na yun naging nila kasi ay yung naranasan nila ng maliliit pa. Yun siguro ang hindi siguro yun ang naging nila na pag sila naman yung naging nagkaroon ng ganung sitwasyon, syempre hindi nila papadana sa magiging nila yon, sa magiging anak nila. Kaya tingin ko sa yung masipag sila na magtrabaho, mag-aral para alam nila na may kinabukasan na may Syempre may ka rin kay Lord. Kasi lahat kasi dapat iaasa mo, ibibigay mo kay Lord yung mga plano mo. Amen. Kaya, ayun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So parang, no, maliliit pa lang, pero pinagpe-pray ni Sister Helen yung pagtatrabaho Future na. Oo, yung makatapos, makapagtrabaho na maayos. Ikaw, Ma. Ako, nung habang sila maliliit pa, sabi ko, sana kayo maging mababait na bata, kayo matalino, para kayo makatapos ng pag-aaral. At ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-aaral para kayo ay makatapos. At salamat sa Panginoon. At bagamat sila nga di kami may mga jeep noon, ako may mga pamangkin na sa amin din nakatira at nag-aaral, ay awa at tulong ni Lord naman ay lahat sila ay nakatapos at may mga magagandang trabaho at yung iba nga ay sa amin pa rin tumuloy nung kahit tapos na yung aking mga anak. At natutuwa ako kay Lord dahil kahit yung mga tumuloy sa amin na pamangkin, pinsan, ay blessed. Dahil sila ay madaling nakakakuha ng magandang trabaho. Kaya pati yung aking mga driver noon, ganun din. Pagka sila ay nasa amin, talagang blessed sila. Amen. So, At talagang sabi ko nga, ako'y natutuwa dahil yung hindi nasasayang yung aking pag-aano dito sa ating Panginoon na yung pati yung mga may extension ba yung aking pagiging isang Kristiyano, bagamat hindi ako perfecto, siyempre nagkakaroon ng extension ang blessing. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon at alam ko naman na ang aking mga anak ay matagumpay na rin at nakatapos na ng ng mga kursong dapat. Yun nga lang aking panganay ang medyo sumablay ng konti. Kaya alam ko may magandang plano si Lord na ginagawa at ganun din sa aking apo na nag-aaral ay tumigil ng pag-aaral. Hindi namin kaya
salamat sa ating Panginoon. At alam kong bibigyan ni Lord, mayroong purpose si Lord. Amen. Bibigyan ng magandang Amen. kinabukasan. Thank you, Oo. Lord. So, ganun din pala ang mama. Kahit no mga bata pa, ang pinagpipray ay yung lumaki. Oo, lumaki na. Pero lumaking mabait. Kaya mabait naman. Gumana yung prayer. At nakatapos. Amen. Oo, amen. Ayan, sige. Gusto mo ba magtanong na Ate Jam ng mga serious questions? Doon na ba tayo? Oo, magpapaiyak na ba tayo? Ay, hindi. Sige, doon muna tayo sa paano sila nabago ng motherhood muna. Yes. Yung kung parang, kunwari, yung attitude nyo po dati ay ganito, pero nung naging nanay kayo, naging iba na. Parang kunwari, siguro yung ibang ang kinikwento nila, parang dati kunwari, mabagal silang kumilos or ano, nung dala-dalaga. Tapos nung naging nanay, bilis-bilis na yung gano'n. Kasi nga maraming kailangang intindihin. Ay, parang sample lang po yun. So sa inyo po, ano yung nagbago nung kayo yung naging mga mami na? Kayo na. Sa akin, ang nagbago na ako yung maging mami na, yung masyado akong makupad. So, yun nga. Yung mahina kumilos Dati. dati. At ako laging nahihilo pag mabilis ang kilos. Kaya ang tawag sa akin noon nung si Kalabaw. Dahil ang kalabaw mahina, mabagal. Kaya nito namang ako'y magkaroon ng asawa at may mga anak, ay kailangan mo talagang maging mabilis, maliksi. At nawala naman sa akin yung laging nahihilo. Yun, salamat naman sa Panginoon at yung mga pangangailangan ng isang ina sa anak ay aking nai-supply sa kanila. Yung mga pag-iintindi, pag-aalaga, kung anong kailangan nila. Bagamat malayo ang aking asawa di ako lahat ang pag siya naman nagsusupply sa akin ng mga pinansyal, pangangailangan. At sa gayon, napalaki ko sila ng maayos, bagamat ang aking asawa ay laging malayo. Pero ang aking asawa naman, hindi naman siya nawawala ng yung kamong lagi siyang may pangaral. Lagi sabi, ay kayo'y mag-aaral na mabuti at mabuti ang may pinag-aralan sa wala. Dahil pag may pinag-aralan, maalwang kumita ng pera, lagi kayong nasa malamig, ang hawak ninyo'y ballpen at saka papel, isip lang ang nagana, hindi katulad ko na pagod ang katawan dahil driver siya ng mga dump truck, mga trailer yan. Kaya yun, ang kanyang sabi niya, wala akong ipamamana sa inyo dahil wala kaming kayamanan. Ang inyong pagbutihin ay pag-aaral. Yun ang inyong magiging kayamanan. Kaya salamat sa ating Panginoon at natupad naman na sila ay nakatapos lahat. Thank you, Lord. So, ano bago sa kanya? Yung kakuparan. Naging Yung saktong mabilis. binigay mong example, siya pala yun. Marami kasi kong kilala na gano'n, na Oo. parang yun yung isa sa mga nakikwento nila lagi. Oo, nung Na- single pa, wala pang Oo. mga anak. Carefree kasi, diba? Carefree, oo. Parang sarili lang iniintindi. Oo. Sister Helen, kayo, Ganun ano yung naman kasi, nabago? syempre, pag dalaga ka, wala kang parang easy go lang ako, lang, wala kang, sarili mo lang yung mo eh. Pero pag naging mother ka na, syempre, iniisip mo lahat yung para sa ikabubuti nila, para sa kanila, sa yung may mga nga kami na, mga lang na, ba't hindi yung mga anak mo, hindi ko daw mapaghugas, ba't daw ako ng lahat na. Kasi para sa akin, okay lang yung ako ng lahat, ako lang, makita ko lang silang nag-aaral, walang, basta hindi sila mahihirapan sa pag-aaral nila. Sabi ko sa kanila, kahit naghihirap ako lahat, ako naglalaba, ako lahat, luto, ganun, hugas. Basta, yung nakikita kong seryoso sila sa pag-aaral. Yun lang, para yung ko sa akin yan. Kaya nung naging mother na ako, mabilis ka nang kumilo syempre kasi syempre mula Maraming umaga pa lang, inaasikaso. pagkagising pa lang, dire-dire yun na yan, tapos hatid sa school. Ikaw lahat kasi syempre
Ako kasi sunod-sunod sila. May bag ako sa likod, may bag sa harap, tapos may nakahawak sa likod. May karga-karga. Kaya nagiging ano ka, naging malakas ka kasi para sa kanila. Ayun. Amen. Thank you, Lord. Talagang ano, no, yung mga nanay, mga nagiging superhero, naging Ah, Wonder superwoman. Woman. Oo, ang daming dala, no? May bag sa harapan, sa likod, tas may nakakapit May pa at mga may bata. bit-bit pang Ganyan. bata. Actually, si Mami ganyan din kasi 5 kami po eh. Ah. Tapos, fellowship, di ba, from Lagro to Makati, wala pa naman kaming sasakyan po noon. So, magko-commute, bit-bit kaming lahat na, as in, literal commute. So, ako lang yata yung, kumbaga, nung days na yun, ako yung medyo malaki na yung kaya ko na rin mag-commute mag-isa. Kasi dati, ang youth hour po mas maaga sa fellowship eh. So, kumbaga, 4 pa rin yung carry. 4, 3, di ba? So, ang dami namin. Ganun nga, bit-bit lahat. Mga Wonder Malakas ka, Woman. kahit Oo. Kahit mahina, malakas. Ayan. Tsaka nagiging protective yung instinct nila, 'di ba, na nandun lagi. Parang mother hen. Oo, yan yung ano, no, yung parang isa sa gift ng mga nanay, yung instinct, no? Yung gano'n. Yan. So, start na tayo dun sa... Sige. So, ito na po tayo. Yung mas mga serious na questions. Ayan. Hindi pa, ano lang po yung pasakalye lang yun. Sige. Sige po. Sige, ikaw muna. Ano, yun, yung being a mom po. So, kanina kasi nakwento, tapos halos lahat ng mga sagot nyo, no, sana yung anak ko, yung asawa ko, ganito, no. Pero kayo po, meron ba kayong masasabi na may na-sacrifice kayo to be a good mom? Na, kasi lagi nating naririnig yun, no, yung mga nanay, mga selfless. Yes, Hindi na totoo. iniisip ang mga sarili. So, kung tatanungin po kayo, being a mom, ano po yung mga isinakripisyo nyo para sa pamilya nyo, para sa mga anak nyo? Meron po bang time na talagang ano, yung sabi nga nila, no, ibibigay ko ang buhay ko para sa inyo? Meron po bang ganyan linyahan noon? Ako ganun. Yung aking mga anak, yan masasakitin noong maliliit. Laging silang may ubo-sipon, tapos minsan nagkukumbulsyon pa yung aking lalaki. Talaga yan sinasabing kahit hating gabi, itatakbo mo sa ospital. At yan nga, yung asawa ko ay may stiff neck pa. Karga-karga yung aking anak na lalaki, yung aking panganay. Inabili namin dun sa kapitbahay at dinala namin sa ospital. Tapos pagdating doon sa ospital, sabi ng doktor, akin daw paliguan. Ang sabi ko, nangingitim na nga ho. Bakit ko paliliguan pa ng may yelo? Sabi kong ganon, ay di lalo na ho yung gininaw. Sabi kong ganon, ay di, wala ho ba kayong ibang opsyon na iba na inyong na dapat na maging lunas? So naisip nila, pabilhin ako ng suppository na ipasok sa puwet para bumaba yung lagnat. Di yun ang nangyari. Dahil nga hindi ako pumayag dahil nangingitim na yung anak ko. Tapos paliliguan na yelo. Yun naman ata talaga, no, Yun. medically speaking. Oo. Ay di, siyempre, hindi ko naman alam na gayon talaga. Hindi ako pumayag. Tapos yun, naman, bumaba na yung lagnat niya, saka ko naman siya pinunasan. Kaya yun yung aking sakripisyo sa aking anak. Kapag may Kapag sakit. sila may mga sakit, oo. Mm-mm. Oo nga. Nung lumalaki po, ako naalala ko every year, talagang may bisita ako sa doktor. Kasi yung nabanggit nga ng mama, lagi may sipon, may ubo. So, sabi ng doktor, ako lang naman yata ang sinabihan na mahina yung baga ko. Kaya pag time na parang malamig na yung panahon, sa gabi nilalagnat ako, sa umaga okay, tapos nandyan yung may ubo-sipon. Tapos basta yun tanda ko, hindi matatapos ang isang school year na walang bisita sa doktor kasi sobrang may sakit. Kaya noon, yung tinatawag nila lampayatot, ganun po ako noon. So I can just imagine, no, kapag kaming tatlo nagkakasakit, yun talaga yung sacrifice ng mga magulang, ng nanay. Sa bagay, kinukuhaan ka nga ng pagkain kasi. Paano ka nga naman Yung ate ko yun. Ate Iba yung storya ng bullying sa akin, pero yun.
Ayan, Sister Helen, kayo po, anong nasacrifice Yung pareho lang halos kami kasi si Esa, ano yan eh, sakitin din po? sakitin, wala pang 1 taon yan, kinukumbulsyon talaga siya. Bali, pag kahit ano pa lang, makikita mo na lang siya, pag masama pa pakiramdam, nakatitig na lang yan. Hindi mo nga alam na may masama pala, nilalagnat pala eh. Parang sa loob pa lang. Tapos bigla na lang yung manghihina, nagaganon. Takbo talaga kami. Marami kaming karanasan ni Brother Enol kay Esa talaga. Na yung pagkita niya na nangingitim na talaga si Esa. Ano pa lang si Esa noon, mga 8 months yata yung Tapos talagang tinakbo namin, umuulan yun, mga naka-short lang kami, hindi na kami nagtsinelas, takbo talaga kami, umuulan na Tapos yung pagdating doon sa nabawasan na yung lagnat niya kasi nabasa ng ulan, parang ganun Kasi pagdating daling naman sa ospital, aanuhan ng yelo, parang paliliguan lang ng malamig, tapos wala na yung syempre, pag ospital, siyempre, laboratory, kailangan ganyan-ganyan. Tapos wala naman. Parang gano'n na lang yata yung mga kinukumbulsyon. Tapos ilang taon yun, hanggang mag-7 na siya. Meron pa kaming karanasan na hindi rin makakalimutan. Anniversary ng Compi. Saan yung, basta sa bandang yun eh. Sa, Batangas? hindi. Ah, Si si- Breeze. Pala si Esa nun? Parang 2 years old. Tapos paglabas namin pagtapos nun, 'di ba, pauwi na kami. Nakita ko na sumobra kasing ni Esa sa paligo eh. Nakita ko na si Esa doon sa sasakyan. Sabi ko parang iba na itsura. Matamlay. Tapos bigla na lang yun gumantas baba kami ng jeep, sabi namin, saan po may malapit na ospital? Tapos dyan po. Tapos takbo kami, talagang si Yuris at si Evan maliliit pa. Sunod talaga kami sa gitna, halos sa may kaming kalsada, nagtatatakbo kami noon. Tapos pagpunta namin sa isang wala pa, clinic pala, tapos wala. Takbo na naman kami sa naghihingi na kami tulog sa kasi parang kinakabado na talaga kami kung Tapos, yun, napunta kami sa may isang hospital doon, Arnaiz. Wala kaming pera. Wala kaming pang kasi ililipat na lang namin kasi mataas na nga eh. Mga oras pa lang yun, magkano na yung parang naawa sa amin yung doktor. Inabutan pa kami, pero ilipat nyo na lang po sa yan, sabi. Doon pala sa may Marikina, doon kami sa Amang Rodriguez Hospital. Doon kami napunta kasi doon, public lang. Ayun, inaanuhan din. Ganun din, pinaliguan, lang din siya. Tapos, okay naman. Pinainom lang ng gamot. So, nakauwi na kami. Ayun lang talagang naranasan namin. Kasi, siyempre, ang tagal nun. Esa doon sa yung dalawang si Evan at si Yuris. Sa labas lang sila, hindi sila pwedeng pumasok. Sobrang pagod din kasi swimming nga, di ba? Makita mo nandun sila sa labas natutulog, nakagano sa Kaya, yung mga sakripisyo, mga ganong nakakatakot na pero napagtagumpayan naman. Marami pang hindi lang yung talaga naranasan namin. Kasi parang halos, every year, hindi lang 5 beses na kinukumbulsyon. Basta konting lang talaga. Kaya, yun ang yung nangyari sa amin na yun. Yung kay Esa lang yung madalas. Yung hindi Opo. namin Oo. makakalimutan. So mostly yung sacrifices nila kapag tungkol pa rin sa mga anak. Pag nagkakasakit ang mga Selfless anak, kasi ang parang mga mami. hindi na nila naisip na kung yung sitwasyon nila. Yung itsura na. Oo, syempre lalo na yung itsura, no? Hindi mo na maisip yun. Basta maisip mo, maging okay yung anak mo, mawalan ng totoo. sakit, no? Yung ibang mga, naman, nanay, ang usual nating naririnig, no? Simula nung naging nanay ako, nilet go ko na yung career ko, Yes. no? Maraming mga ganun. And then, ano pa ba yung iba? Yung iba, parang,
Friends. Yung, oo. I mean, yung relationship sa ibang tao dahil Oo. priority yung mga anak. Oo, wala nang ano. Walang social life. Wala nang social life kasi ano na lang, yung whole life nila nasa mga anak at Oo. pamilya. Amen. Kaya nga ginagawa, yung karamihan ng mga mami na nakilala na si Lord, ang nagiging bonding talaga, yung kumbaga ang nagiging mga kaibigan, yung mga nasa fellowship na yung brothers and sisters in Christ. Mas doon na Oo. kasi shared experiences Oo. and ano, 'di ba? So yun yung parang pinaka-social life nila na at the same time kasama pa rin yung mga Anak. bata, mga Oo. anak. Oo. Hindi pala mga bata, mga anak. Oo. Meron akong meron po bang time na parang naisip nyo na you fail as a mother? Na parang nagkulang ako bilang isang ina. Yung parang selfless, Instance. parang Parang selfless ka na nga, pero nararamdaman mo pa na, Parang kulang pa din oo, yung lalo na, di pagiging ba, nanay. pagka nagkakaproblema ang mga anak, tapos naiisip mo, ako ang may kasalanan. Meron po bang mga ganong sitwasyon? And meron din po bang moment na talagang, Lord, ikaw nang bahala. Kung ano yung situation ng anak ko, pwede rin pong sa health, yung mga nasabi nyo kanina, no? Or any other circumstance na talagang surrender kay Lord lahat. Yung pagiging nanay mo, Lord, sinurrender ko na sa'yo. So, meron po kayong mga ganong stories. Parang sa akin, parang wala naman akong kasi yung mga anak ko mababait naman. Opo. Ikaw, ma. Sa kanila, siguro naman ni Sister Helen na, ay, sapat na ang nanay ko. Oo, ganun yung sabi ng lima. No? Ikaw, ma, meron ka bang, kasi nga, naalala ko dati, before naman ito, natatanong-tanong ko na siya. Sabi ko, ma, paano mo, hindi ka ba nag-struggle noon na kasi nga, hindi ka naman lumaki na merong nanay. Nanay. Tapos ang kwento niya nga, syempre, although pinalaki siya nung Tita. tiyahin niya, iba pa rin daw, parang hindi niya daw ramdam na mahal siya, sabi niya gano'n. Sabi ko, paano nung naging nanay ka na? Hindi ka ba nahirapan or wala ka bang iniisip na baka hindi ka maging mabuting nanay? So, ikaw ma, may mga situation na gano'n na pakiramdam mo hindi ka sapat. Pang movie, hindi ako Wala sapat. naman akong naging isip na gano'n na hindi sapat ang aking pagiging nanay. Basta ang akin lang, yung naranasan ko bilang wala akong magulang sa aking mga tiyahin, hindi ko pararanasin ang mga anak. Dahil nga siyempre mga bata makukulit, matatanda nag-uutos, pag nag-uutos gusto tapos agad, gawa agad. Siyempre may mga bata may mga laro-laro pa. Siya mga may kurot, may palo, ayun. Sabi ko, hindi ko gagawin yun sa aking mga anak at kawawa naman. Kaya nung ako'y nanganganak, na pagka ako'y kinabukasan, yung nawala na yung anesthesia ko, ako'y nagdideliryo. Sabi ko, Lord, wag mo muna akong kukuhanin. Gusto kong makita ka pa ang aking mga anak na lumaki. Sabi ko ganun, dahil naisip ko nga, baka ang aking mga anak apihin din noong mga nakatatanda ay kawawa naman. Kaya yun ang aking hindi malilimutan na ayaw kong mangyayari sa aking mga anak. Kaya kahit na wala akong magulang, ay naging mabuti naman akong magulang sa aking mga anak. Oo. At tama naman. Ayun. Sabi nga, 'di ba, the mom that you have is the best mom that you can have. 'Di ba? Do you agree, Ate Jam, no? Parang kasi 'di ba, pag nagkukwentuhan, iba-iba pa rin naman yung mga nanay natin, no? Yes. Pero pag tinanong ka na siya pa rin ba yung gusto mong maging nanay, if given a chance na pwede ka magpalit ng nanay, 'di ba, pipiliin mo pa rin yung nanay mo, no? Yes, of course. Ayan. Thank you, Lord. So, hindi naman. Wala naman nga. Wala naman nga Wala ganun. naman nga. Oo. Ayun, sige. Ate Yeah. Jam. Dun sa siguro, ano po yung gusto nyong maalala ng mga anak nyo sa inyo bilang nanay? Kasi ako, si Esa, kasi alam niya na yun na yung inahatid ko siya sa school, kasama yung mga anak. Tapos, hanggang mag-grade 6 yata, di ba ng mga elementary, sobrang ang bibigat ng bag. Ayoko talaga silang pagbubuhatin, kaya kahit naghihirap ka, ako talaga ang nagbibitbit ng mga gamit niyan para hindi sila
Tapos yung naalala ni Esa pala yun. Kasi nga, medyo ano na siya, mas dala ko pa yung si Enel tsaka si Aaron. Sabi niya, ma, ano mo, alam niya na yung mga ano ko noon, mga, yung mga paghihirap nakikita niya na eh. Ayun nga, yung mga, kaya natutuwa ako nung in-interview mo sila. Parang na-appreciate pala nila ako. Yun. Thank you, Lord. Amen. Opo. Talagang masayang-masaya sila and tumatak sa akin talaga yung paksiw ni Nanay Helen. Na maski daw isang linggo na masarap pa rin. And pag umuwi daw si Yuris, yun talaga yung hinahanap niya na luto nyo. Kailangan ma-experience natin Ah, yun. Kaya yun, pag alam ko pupunta sila, Lulutuan magpapaksiw na paksiw. ako. Pero, Ikaw, Ma. ano po yung gusto nyong maalala ng mga anak niyo sa inyo bilang nanay? Pang beauty queen yata yun. Oo, pang beauty queen yung Gusto kong tanong. maalaala na aking mga anak sa akin, yung pagiging masyado akong sa kanila, supportive ba? Lagi akong nakaalalay sa kanila. Lalo pagpapasok at maputik. Yan, ako may mga dalang bag nila, ganon. Tapos, pag lalo na yung panganay ko na sakitin, yun, hinahatidan ko pa ng pagkain sa tanghali. Hanggang hindi nakakatapos kumain ay hindi ko iniiwanan dahil nga mayroong nambubuli. Ay sabi ko, pagka ito yung mambubuli pa na ako'y narito, baka masapak ko itong batang to. Kaya salamat sa ating Panginoon at nakilala ko si Lord. At yung ito, nung mga sakitin din yan, lagi ko ring hinahatid sila sa school. Pero hindi ko siya nahahatiran sa tanghali ng pagkain para mainit ang kakainin. Hindi ko na nahahatiran. Hindi naman siya nagkakasakit tulad nung isa na At yung aking isang lalaki naman, ay yun ang lagi nagkukumbulsyon na pagka ay talagang ako'y nakikipagkwentuhan pa doon sa kapatid ko, makita ko, ako'y palagi nakatingin sa anak ko, kita ko nakagaya na. Di na dala na namin sa ospital, kami takbuhan. Pagkalayo naman ng ospital sa amin, tapos ang sasakyan pa, ang hirap sumakay. Kaya yun, nung mga sakripisyo ko sa aking mga anak, ewan ko lang kung kanilang naalaala. Yun ang aking Oo naman, Ma. Hanggang ngayon, no, yung pinagpapasalamat ko, kasi sa edad kong to, pagka papasok ako sa trabaho, hindi na po sa school, sa trabaho na. Yes. Pero ano po yan, pasok na ako, meron akong baon na sandwich para sa snack sa hapon. Tapos may baon ako na pang lunch ko, naka-red. Kompleto pa rin. Oo, tapos meron akong pangkape para sa umaga. Wow. So, ayun, alam mo yun, totoo yung sinasabi nila no, na kahit anong edad na nung anak mo, ang nanay magiging nanay Nanay pa pa rin. Oo. may So, itlog pang nilaga. ayun, may pang breakfast na kape at itlog na nilaga. Ayan. Thank you, Lord. Sige po. Ate Jam, gusto ko sana, meron tayong yung poem. Ngayon na ba? Sige. Hindi pa. So ano pa ba? Before ba yung muna? Mamaya na yon. Mamaya na yung Baka- poem. baka umiyak Baka na umiyak lang na. Hindi tayo yata yung iiyak dun sa poem eh. Sige. So, ayun po. Kung meron po kayo so yung kanina kasing question ko is prayer nyo noon sa amin ng mga anak nyo. So ngayon naman po na eto na kami, malalaki na, nagtatrabaho na, tapos na mag-aral yung iba, pati po si si Ero, tapos Si na Ero rin. na lang ang nag-aaral. Siya na lang. Isa na lang Opo. estudyante. Opo. So yung ngayon na ito na yung mga anak mo, napalaki mo na mababait, na nagtatrabaho, responsableng mga tao, and mga Kristiyano din. Ano po yung pinagpe-pray mo kay Lord para sa kanila? Siyempre iba-iba na bawat isa sa kanila. Pero isa lang yung ko na magkaroon sila ng magandang magkaroon sila ng pamilya, magkaroon ng mga anak na maayos, na magandang buhay para sa pamilya nila. Kasi lahat ng magulang yun naman talaga ang na magkaroon sila ng pamilya na yung magiging partner nila, kasi si Yuris
may partner na alam kong ano na eh, kasi na kay Lord din. Di ba? Kinikilig po si Kaya Camille. yung apat na lang na ano, siyempre pagpe-pray mo na maging Kristiyano din, may takot sa Diyos. Yung ano nila, yung magiging future nila. Laging dapat may kasama si Lord sa magiging ano nila. Thank you. Ikaw ma, anong pinagpe-pray mo ngayon sa amin? Nagpipray ko sa inyo, magkaroon mga asawang mababait, mga anak na mababait, at maging maganda ang buhay ninyo, at magkaroon ng mga bahay. Amen. Mga Oo, bahay. mga bahay. Mga bahay, oo. Maganda ang kinabukasan ng kanilang mga magiging anak, maging mga Kristiyano. At yung akin na lang panganay ang aking inaano pinagpipray ng husto kay Lord dahil hindi ko madala eh. Pati mga anak naging ano na rin naging kambing na, mahirap pilahin. Hindi tupa. Hindi Kambing. tupa. At yun na lang ang aking inaano do sa aking anak na yun na naway mapaganda ang kanyang buhay dahil alam ko hindi masyadong stable ang trabaho ng kanyang asawa. Although siyang laging kayod na nga pati puwet sa paghahanap buhay. Pero yung asawa naman easy-easy lang. Kaya yung aking mga apo naman, pinagpipray ko na sila makatapos ng pag-aaral, maging matalino at maging mabait at masunurin, magkaroon ng takot sa Panginoon. Na sila ay maisama ko rin dito. Sooner or later. Amen. Oo. I think Thank you, Lord. lahat ng parents na kay Lord, ang number one na prayer talaga ay pagkaroon ng relationship kay Lord na malalim lahat ng kanilang mga anak. Ano po. Yung akin naman isang number anak one yan. na nasa Australia, ay kahit hindi nagsisimba siya dito pag narito, ay tumanim naman sa kanyang puso at isipan yung pagiging Kristiyano nung siya'y bata pa. Amen. Dahil yung kanyang asawa ay medyo hindi rin sa pagsimba. Naisama naman niya linggo-linggo. Basta sila pagka umaga, pagkagising, magsisimba sila. Silang apat. At Catholic. kung ang kanyang asawa ay hindi pwede, silang tatlong mag-aama magsisimba. Kaya nagpapasalamat din ako kay Lord at yung mga apo ko doon ay lagi naman silang excellence sa kanilang Pag-aaral. pag-aaral at nawa na may sila'y makatapos kako ng maluwalhati doon. Kung ano man ang kanilang gustong kurso ay pagkaloob ni Lord. Amen. So yung prayer no, hindi na lang sa mga anak, hanggang sa mga Hanggang apo sa na. apo. Extended na. Oo. Extended Yan. na. Yan. So sige, bago muna tayo tumuloy, bati muna tayo sa mga may birthday sige. ngayong araw na ito. Ayan. Sino ba ang ating mga celebrants? Today is May 2. May 2, Oo. first Saturday. First Saturday, ayan. Sister Dr. Tita Andal. Sister Chinky Enigo. Sister Edith Ocampo. Brother J. Bong Bartolome. Sister Hannah Soriaga. Sister Shea Dino. And Brother Patricio Olila. Ayan. Happy birthday po sa inyong po. lahat. Birthday. Happy birthday! birthday ulit mga kapatid and enjoy your special day. Amen. Ayan. So sa pagpapatuloy, siguro ano po yung verse na pinanghawakan nyo nung
Yung sa inyong journey na being a mother, pinaka-verse. Ako, yun na talaga ang aking pinanghawakan. John 15:7. Sabi nga, if you remain in me, in my words, remain in you, you will ask anything you wish, and you shall have it. At talaga namang noon na na mainit ako noon kay Lord. Amen. Dahil ako'y nagsusuport ako noon sa Batangas. Nung nag-outreach sina Sister Baby, yung mga sina Brother Jerry na yan, doon sa Southern San Juan Academy. Ay ang asawa ko na may narito sa Maynila, di ako'y libre. Laging nakakapag-outreach kami doon sa Laia hanggang sa yung tagputik noy ako'y nagbuta. Ay naku po, yung pala'y napakahirap. Ay ako'y luhod na, iyak na ako. Ako'y tinatawanan ni Brother Bert. Sabi ako ro'y taga roon. Ako pa raw yung umiiyak sa putik. Sabi ko, kahit ako'y taga rito, hindi mo ako naghihikap ng ganyang maputik. Ay yun, hindi ko makalimutan na ako'y nagsiserve kay Lord, pero masarap ang pakiramdam na nagsiserve ka kay Lord na ganon. At talagang yung noon nga ay yun yung aking pinanghawakan, sabi ko kay Lord, bigyan mo kami ng jeep dahil ang aking asawa ay mekaniko. Wala kaming jeep, tsaka driver siya. Hindi nagtagal, binigay ni Lord. Mayroon siyang, ako'y napasok doon sa bahay namin na sabi, may maliit na tinig. Sabi, bakit hindi ka pa bumili ng jeep? Bumili ka na. Sabi ko naman, Lord, wala naman kaming pera. Paano ako bibili? Sabi ko ganon. Bigyan mo ako. Tapos nga, sinabi ko dyan sa aking asawa na, bumili na tayo ng jeep. Sabi, saan kakukuha ang pera? Sabi, ay yung ating mga baboy sa Laia, ating ipagbibili at ating i-down. Ay nataon namang bumagyo noon ng malakas. Ay naanod yung mga bagyo, yung mga baboy. May natirang isa, pilay pa. Hindi na namin kinuha doon sa nag-aalaga. Tapos, nagpunta kami sa kay Saraw. Kahit wala kaming pera, para nag-inquire lang. Ngayon ay sabi, mag-down kami ng 40 yata, 40. Sabi namin, parang kung may pera man tayo, hindi sasapat. Ngayon, yung aming tiyuhin naman na pinagdadrivean niya ng jeep, sabi nga noon, ay di siya iipon-ipon na ng mga ilaw kung mga ano-ano. Sabi nung aking tiyuhin ngayon, ay nako, hindi pa natutunaw ang bakal na bibilhin para maging jeep niyan. Dahil biniro nung mga kasamang, bibili na yata yan ng jeep iwanan na kayo. Yun ang sagot. Tapos nung kami ngayon nakapag-inquire na ganun, kasama pa namin siya. Tapos, wala nga, kulang. Sa kanya pa rin kami nakahiram ng pang-down na kakulangan. At nung makapag-down naman kami, agad naman nailabas namin. Mga ilang araw lang. Tapos nung naman, mahirap nga hindi naman gaano kahirapan maglinya. Kaya lang ay doon muna sa sa Mejia noon yung parang illegal. Illegal para makabiyahe agad. Oo. Tapos, yun nga, awa naman ng Diyos nakaraos at noong may panglakad na, unti-unti ko namang nilakad at yun, nakasurvive na kami. Tapos, hindi naman nagtagal, nakabili uli kami. Tapos, yung naman, natawag naman siya sa kumpanya, na malaking kumpanya na sabi, kung pwede daw siya doon. Sabi niya, sinamahan ko siya na mag-apply. Tapos, nung matanggap siya, sabi niya, paano daw yung jeep namin? Wala namang magdadrive. Sabi naman nung kanyang boss, nung siya na mga isang buwan na sabi, yung jeep mo, babanderihan ko na lang kung magkano. Di yun. Sa awa at tulong ni Lord ay nakaraos na kami na ganun. Kaya kami ay medyo gumanhaganhawa ang buhay. Hindi na yung talagang kapos. Laging sabi ng tao
daing ng daing, wala naman daing. Amen. Kaya ayun, sa awa tulong ni Lord, nagpatuloy-patuloy yung ang supply ni Lord na doon nga sa panghinawakan kong John 15:7 na kaya dumami ang aming sasakyan. Palagi siyang merong every 3 months na yung tag doon, bonus. Pagka pagdating ng Disyembre, may bonus pa uli. Kaya nakakabili kami ng jeep. Pero, yun, sa what grasya ni Lord, ay medyo dumami ang aming sasakyan. Kaya lang nitong nag-pandemic, ay naputol ang blessing. Kaya, bagamat ganon, na siya ay nag-retired na rin, at ika nga medyo yung aming ipon ay ibinibili namin ng sasakyan, ay di ngayong mag-pandemic ay medyo alanganin lagi ang budget. Kaya salamat sa ating Panginoon. Kahit naman ganon, hindi naman niya talaga kami pinagkukulang. Amen. Yun ang talagang napakaganda ng nakay Lord ka. Amen. Faithful Oo. talaga si Lord kasi. Oo, tsaka hindi man napuputol ang blessing, 'di ba? It comes in many forms. Forms, Oo. yes. So kung hindi man kasing financially abundant like before, makikita mo yan in other areas of your life eh. Tsaka siguro dagdagan ko lang yung explanation ng mama no. Yung sa John 15:7 na pinanghawakan niya sa motherhood, ang intindi ko dahil inayos ni Lord lahat yung other areas, yun nga, yung nakwento niya kasi mostly tungkol dun sa finances sa ano. So kaya yung pinanghawakan niya na you remain in God, and then yun rin yung nakakatulong sa kanya to be a good mom kasi nga hindi niya naiisipin yung ibang mga bagay kasi by remaining in God to sumasama siya sa outreach na ganon, natutulungan naman yung tatay ko sa pagtatrabaho niya, napoprovide naman yung mga finances namin. And kumbaga yung naging focus niya is yung paano na lang alagaan ng mga anak, paano suportahan, no? Ayun. So thank you Lord. Sister Helen. Ako yung sa Proverbs 3:5-6. Yung trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Ayun. Kasi syempre, yung mga anak natin kukuha ng magka-college, yung ganon. Syempre, nila, kung anong gusto nila. Ang inaano namin na, iano mo muna kay Lord. Syempre, ipag-pray mo muna. Kasi, siya yung nakakaalam nung, mabuti sa'yo eh. Siya yung magbibigay sa'yo ng magandang patutungo, magandang bukas. Kaya, yung mga plano, yung mga nila, gusto nila ganito, pero dapat talaga ipagpe-pray muna kasi iba yung plano ni Lord sa plano natin din. Ayan, thank you. Amen. Thank you Lord. Talagang si Lord ang nakakaalam. Amen. Kaya kailangan sa kanya talaga mananangan. Oo. Ano man yung sitwasyon. Mm-mm. Yan. So, doon tayo sa final question. Yan. Final question. Final Ano ba yun? question. Ano ba yung final question Ayan. Ate Jam? Ano yung inyong payo sa mga future na magiging mommies? Yan. Or yung sa mga young mommies ngayon. Ano po yung inyong mapapayo sa kanila? Ako, basta yung mga anak nyo, dadalhin nyo lang kay Lord talaga. Yung ipakikilala nyo si Lord sa kanila kasi sa namin, sa amin dalawang mag-asawa. Ang niya lang naman si Brother Eno, inaano niya na hindi niya inaano yung mga anak niya na mag-abroad o maging mayaman. Maging masaya yun ang maging masaya lang yung buhay mo. Hindi ka mamroblema. Huwag kang maghangad ng sobra-sobra. Basta kasi pagkasama mo talaga si Lord, pagka parang sa akin kasi yung ko ngayon, na ako yung okay na ako Hindi na ako yung sa mga anak ko, syempre gusto mo din yung makita silang
masaya, maunlad, na basta maging ano lang sila, maging maligaya lang yung buhay nila, hindi sila magkakaroon ng struggle sa buhay. Tapos kung ano man yung darating na problema, alam nilang nandito kami ni daddy nila, tsaka may malalapit na kayo, andyan si Lord. Kasi wala naman tayo talaga pag wala tayong connection kay Lord. Amen. Thank you. Ikaw, ano maipayo mo sa mga moms? Ang akin ay yung mga ngayon, kailangan maging malapit kayo sa Panginoon at ang mga anak ay maisama sa ganitong gawain para ang mga bata ay lumaki na may takot sa Diyos. At alam natin na kapag tayo'y na kay Lord, ay walang imposible. Siyempre, kailangan natin ang bahay na tirahan. Hihingi natin kay Lord na bigyan tayo ng magandang tirahan para, siyempre, anak ni Lord, kailangan magandang tahanan. At saka, yung maging future ng mga kabataan ay maging masaya sila, maligaya sa kanilang pagsasama, at palaging sila ay magkaisa sa desisyon para maligaya. Pero pagka ang desisyon ng isa ay hindi kaya magkasundo, mahirap ang takbo ng buhay pagka hindi magkaisa. Kaya kailangan dapat nagkakaisa ang mag-asawa dahil si Lord lagi ang namamagitan sa bawat isa. At kung halimbawa nagkakaroon ng mga problema, panghawakan natin yung mga salita ni Lord na ipinagkaloob sa kanila, sa atin. At Amen. yun. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo. Apo. Siguro yung isa sa mga verses nga na naalala ko din, yan yung Proverbs 22:6. Diba nasabi doon, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Tapos may isa pang verse yung, ito naman, Proverbs 2:2. Pero ito, meron kasi ko na-discover na bagong translation ng Bible. Yung The Passion Translation na para siyang mix ng New King James at saka New Living. Basahin ko lang kasi maganda rin. So, train your heart to listen when I speak and open your spirit wide to expand your discernment, then pass it on to your sons and daughters. So, nakakatuwa yung wisdom na meron sila. Alam ko, at this point, pinapasa nila sa kanilang mga anak. And in return, yung mga anak naman nila will pass it sa mga susunod pang henerasyon ng kanilang family. And syempre, dahil doon, yung buong family na kay Lord. Amen. Diba? At saka yung isa rin sa sharing ni Sister Pauling na sa mga mag-asawa nga, lalo na yung mga learn to compromise siguro and humble yourselves to each other para na kay Lord pa din yung magiging desisyon dun sa Situation. sa sitwasyon para magkasundo rin sila. Amen. Yun yung mga nakuha ko sa kanila. Oo nga. Tsaka yung yung sabi nga, motherhood is the clearest reflection of God's love. Kasi kagaya ni Lord, ang mga nanay very patient, forgiving, sacrificial, no? Yes. So kung paano yung kilala natin na pag-ibig ni Lord, very close sa kung ano yung mga nanay natin, 'di ba? And ayun nga. So ay isa siguro sa verse na para naman sa kanila, no? Siguro kung merong mga nanay na humihingi ng comfort kay Lord, yung sa Isaiah 66:13, 'di ba? Yung sabi doon, as a mother comforts her child, so I will comfort you. So I know napakahirap maging nanay based nga sa mga shinare nilang dalawa, pero nandoon din yung salita ni Lord na I will comfort you. So, and yung sinabi nila na kung ano man yung kulang, kung ano man yung pinagpipray pa natin, ang comfort natin laging na kay Lord. Ayun. Yan. Thank you, So, Lord. basahin natin yung Sige. poem. Meron po kami i-share sa inyo na isang poem na inaalay din namin para sa mga nanay. Ayan. Ikaw muna, Ayan, Ate Jam. Sige. A Ballad of a Mother's Heart by Jose Love. La Villa Tierra. Ayan. The night was dark,
for the moon was young, and the stars were asleep and rare. The clouds were thick, yet youth went out to see his maiden fair. Dear one, he pleaded, as he knelt before her feet in tears. My love is true. Why have you kept me waiting all these years? The maiden looked at him, moved it seemed, and whispered low, Persistent youth, you have to prove by deeds your love is true. There's not a thing that I would not do for you, beloved, said he. Then go, said she, to your mother dear, and bring her heart to me. Without another word, youth left and went to his mother dear. He opened her breast and took her heart, but he did not shed a tear. Then back to his maiden fair, he ran unmindful of the rain. But his feet slipped, and he fell down, and loud he groaned with pain. Still in his hand he held the prize that would win his maiden's hands. But he thought of his mother dear, so kind, so sweet, so fond. And then he heard a voice, not from his lips, but all apart. Get up, it said. Were you hurt, child? It was his mother's heart. Ayun. Ayan. So, ayan, natitiri-eyed po kami ni Ate Jam. So, based doon sa kwento, no, yung parang, yung ating young man, Oo. escorting a lady, a maiden, and then ang sabi ng maiden sa kanya, sige, dali mo yung puso ng nanay mo sa akin Para ma-prove yung, yung kung love totoo mo akong mahal. And ginawa naman nga nung lalaki, and then going to his maiden, nung nadapa siya, nahulog, hawak-hawak niya yung heart ng nanay niya, and doon niya lang naisip yung nanay niya, and then narinig niya yung boses ng nanay niya. 'Di ba? Ang sabi doon, get up where you hurt, child. So, kahit na kinuha niya yung puso ng nanay niya, yung puso pa rin ng nanay niya still cares for him. So, parang, moving siya na parang kahit na binigay na ng nanay mo lahat sa'yo, at the end of it, kahit na, 'di ba, nagkukulang ka sa magulang mo, sa mama mo, ikaw pa rin ang iniisip. No? Amen. Jam. Ayan. Kaya thank you po sa lahat ng mga nanay sa pagbibigay sa amin ng buhay, sa pagpapalaki sa amin, sa pagtsatsaga sa amin. Sa ating mga kakulitan at sa aming katigasan ng ulo. Oo, kakulitan yan. Minsan, nagkakamali, pero salamat kasi, ayun nga, sabi nga natin, no, yung mother's love, yung motherhood, yan yung clearest reflection ng love of God eh. Yes. So kahit nagkakamali tayo sa nanay natin, nagkakamali tayo kay Lord, pero very forgiving and mahal pa rin tayo, hindi nagbabago. Yes. So thank you Lord. Salamat po for all the mothers. Yes. Thank you, Ma. Thank you, Lord. Sa ating mga nanay. And dahil dyan, tawagin na natin Sister Helen para sa ating closing prayer. Lord, maraming pong salamat sa araw na to, sa aming mga napag-usapan, Lord, naway na luwalhati ka namin, Lord. Na itaas ang iyong pangalan. Thank you, Lord, sa pagiging ina na binigyan mo kami ng buhay na maayos, Panginoon. Thank you, Lord, sa naranasan namin sa buhay na kahit mahirap, pero naging masaya naman sa pili mo, Panginoon, dahil nakilala ka namin. Thank you, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Walang ibang itataas po, Panginoon, kundi ang iyong banal na pangalan. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, first Saturday pa lang po ito mga kapatid. So, more stories about mothers sa mga susunod na Sabado Saturday ng ating GMJ Saturday episodes. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless. And see you sa fellowship tomorrow. 2 Timothy 2:2.